Kamusta na nga po mga master at sa ngayon ay atin ang ipagpapatuloy na gisahin ang chapter 9 at 10 sa manga series ng Gachakuta. Kaya't atin na nga pong agarang umpisahan. Hindi nga makapaniwala itong binata sa kanyang nasisilayan habang etong dalaga naman ay hawak-hawak ang isang gunting sa kanyang kamay. Gayon din, nasambit na bago nga daw niya tuluyang linisin ang mga naglalakihang aberrant beast ay mas mainam na unahin niyang idispatcha ang mga maliliit. Habang nagsimulang magbago ang kaanyuan nitong bagay na kanyang hawak-hawak at kasalukuyang nakasuot na sa kanyang talampakan. Mabilis nga siyang gumawa ng pag-ikot sa harapan ng mga ito at sa isang iglap nga lamang ay masisilayang naputulan na ng mga ulo ang karamihan sa kanila. Buwat sa lakas ng kakaibang kaparaanan ng paggamit nitong si Ryu ng kanyang jinki. Nanlaki nga ang mga mata ni Rudo sa kanyang nasisilayang lakas ng dalaga na ipinaliwanag naman nitong kanyang kasamaang supporter na ito ang kanyang abilidad at sandatang tinatawag na The Reaper. Kakaibang araw ang paggamit nitong si Ryu ng gunting na mas pinili niyang ilagay sa kanyang paa. Napaisip doon si Rudo at malamang araw na ang bawat isa ay may kani-kaniyang kaparaanan kung papaano makipaglaban. Habang etong ang mga supporters nilang kasamahan ay ninais na ring makisali sa paglilinis na isinasagawa. Wala namang kamalay-malay etong binata na may isang nagmimistulang torong aberrant beast ang nasa kanyang likurang bahagi at literal na ikinabigla niyang mapag-alaman nung ito ay umatake patungo sa kanya. Mabuti na nga lamang at naprotektahan siya nitong isa sa kanilang mga kasamahan at tuluyang napahinto sa pagkilos etong halimaw. Agaran nga niya itong dinampot gamit ang buong lakas niyang tinataglay patungo sa direksyon nitong si Ryu na masaya namang tinugon ito at siyang tuluyang pumaslang sa naturang aberrant beast. Hiniling pa nga nitong dalaga na kung maaari sana ay hagisan pa siya ng mga supporters ng mga aberrant beast na kanilang makakaharap, na agad sinang-ayunan ng mga ito at muling nagsagawa ng pagkilos. Napakahusay nga daw ng koordinasyon at maging kombinasyon nitong mga individual niyang kasamahan ayon sa binata, habang nananatili lamang sa isang tabi at nanliliit sa kanyang sarili. Madali nga lamang nilang naidispatcha ang mga maliliit na aberrant beast habang muli ay lumitaw na naman ang dihamak na mas malaking halimaw mula sa direksyon nitong si Ryu mga master. Kung kaya't dahil sa paglabas ng dihamak na mas malakas na nilalang ay napagpasyahan na nitong mga supporters na sila na muna ang bahalang makipagbuno sa mga maliliit na nilalang. Hanggang sa di nga inaasahang natalisod ang isa sa kanila na siya namang sinamantala ng isa sa mga aberrant beast at planong atakihin itong lalaki mula sa likuran niyang bahagi. Do'y pumasok na rin sa eksena etong binata at iniligtas ang kanyang kasamahan. Paglalahad pa nga ni Rudo na sumali siya sa janitors upang kumalap ng mga impormasyon. Hindi nga raw siya makakapayag na maging isang pabigat lamang sa misyon nilang isinasagawa at nagsimula nang ma-activate ang kanyang jinki gamit ang tubo na kanyang pinanghahawakan. Bigla nga ito nag-transform na tila ba mga kakaibang sapot na metal at napahinto sa pagkilos etong kaharap niyang aberrant beast. Hindi naman niya maunawaan kung papaano niya ito naisagawa, habang eto namang si Ryu ay tuluyan ng tinapos ang pagmumuni-muni nitong binata at pinuri ang kahusayan ng kanyang nagawa. Agad nga ding humingi ng paumanhin etong kasama nilang supporter buwat sa nangyari. Gayon din nagpasalamat sa tulong niyang naisagawa. Natanong nga rin niya etong dalaga kung kaniyang matagumpay na naidispatcha ang dambuhalang aberrant beast na sinagot naman itong nahiwa na niya ito sa dalawa. Subalit mukha nga raw hindi ito epektibo sapagkat kahit ilang beses pa niya ito ulit-uliting hiwain gamit ang kanyang jinki ay misteryoso itong naglalaho na lubos niyang hindi maunawaan mga master. Inilipat muli ang eksena at ipinakita sa atin etong mga unang lalaking sinubukang ibenta si Rudo na naguguluhan sa mga nangyayari at natanong ang isang individual na nakaupo mula sa di kalayuan. Subalit isang nakakakilabot nga lamang na titig ang ibinigay nito katulad ng isang aberrant beast habang ninanais na malaman etong lokasyon ng tinatawag nilang Sky Person. Pagkatapos ay muling ipinakita sa atin etong grupo ni Ryu habang kinakaharap etong dambuhalang nilalang. Naguguluhan nga etong isa sa mga supporter na naroroon buwat ng kanyang mapag-alaman na hindi ito tinatablan ng pag-atake gamit ang jinki. Ipinaliwanag nitong dalaga na katulad ng may mga buhay na nilalang, ang estruktura mayroon ang isang aberrant beast at oras na nawasak ang kanyang pinaka-core gamit ang jinki ay agaran itong mapapaslang na hindi nga nangyayari sa kasalukuyan. Tensyonado na nga itong si Rudo sa kanilang narinig, subalit mas pinili na nga lamang nitong si Ryu na maging kalmante at ipagpatuloy na lang ang pag-atake sa naturang halimaw hanggang sa tuluyan itong mapaslang. Ayon naman sa supporter nilang kasamahan
ay malamang na isa itong bagong variant at mas minabuting ipabatid ito sa kanilang headquarters upang maibahagi sa ibang distrito ang nakakaalarmang impormasyon. Kasabay nga nito ay muli nang ninais ni Ryu na ipagpatuloy ang pakikipaglaban at mabilis na tinahak ang ulong bahagi mayroon etong halimaw na lubos naman itong di nagustuhan. Malakas na iwinasiwas nga nito ang kanyang ulo hanggang sa tumalsik etong dalaga papalayo sa kanya. Ngunit naging alisto naman etong si Miss Gunting at kumilos ito na para bang isang manggugupit. Sunod-sunod nga niyang inalisan ng mga sungay etong aberrant beast hanggang sa kuminang na ang ulo nito buwat sa pagkakakalbo. Sa pansamantalang nga niyang paghinto ay napansin naman niya ang isang kakaibang bagay na pumukaw sa kanyang atensyon sa loob ng katawan ng halimaw. Kasunod nga muli ng pagpalahaw nito ay ang muling pagtubo naman ng mga naputol niyang sungay. Lalo ngang naging agresibo etong aberrant beast kaya't mabilis etong si Naruto na umalis na muna at tinahak ang mas ligtas na lugar. Ngunit sa kanilang pagmamadali ay lubos na di inaasahan nitong binata na ang kanyang landas na pinatutunguhan ay guguho at do'y kasama siyang nahulog ng mga naglalakihang tipak ng kalupaan. Naalala nga niya ang orihinal niyang plano na paslangin ang mga halimaw na naroroon, subalit sa halip na makatulong ay mas lalo lamang di umano siyang naging pabigat para sa kaniyang mga kasamahan. Maswerte na nga lamang at bago pa siya tuluyang malaglag sa butas na iyon ay nakapitan nga siya ng kasamahan niyang supporter na mabilis na kinarga siya at humahangos na tumakbo papalayo. Ayon pa dito na kung anuman ang gumugulo sa isipan ni Rudo ay mas makabubuting isipin na lamang niya sa ngayon ang kanyang mga bagay na nais pang maisakatuparan at huwag panghinaan ng loob, katulad ng mga kagaya nilang mga supporters sa hukbo ng janitors. Ngunit labis din ang pagkabigla nito buhat nang lumitaw muli etong dambuhalang aberrant beast mula sa ilalim ng kalupaan at sila ang pinupuntirya. Naging alisto naman etong si Ryu at naunawaan na malamang ang nasilayan niyang bagay sa katawan nitong basurang halimaw ay ang kanyang marahil weak spot. Kaya't buong lakas niya itong inatake at tinarget ang isang partikular na bahagi mayroon ng katawan nitong aberrant beast na agaran nga ring napaslang mula sa dagliang pagkawasak ng core nito. Kinamusta nga nitong si Ryu ang kanyang mga kasamahan na sumagot namang ayos lamang sila habang do'y ipinahayag ng dalaga na mukhang araw ang bagay na kanyang nasilayan ang nagkaloob dito sa halimaw ng karagdagang lakas na mas lalo nga lamang hindi maunawaan ng kanyang mga kasamang supporter sapagkat ang bagay ngang iyon ay isa ring jinky. Kaya't papaano nga daw ba ito nangyari mga master?